Oh, next naman tatanong naman eh, wala na. Pwede po magtanong. Sige. Pwede po magtanong. Sige, go ahead bro, go ahead. Mike James po, pwede po magtanong. Okay, go ahead bro. Okay. Bro, ako po isang Islam religion, bro. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, kasi nga po ayon po sa aking pananaliksik, ang narration po ng tinatawag na crucifixion ay 4. Ayon sa saksi ni Jehovah, si Jesus Christ ay ibinitin sa puno ng kahoy. Ayon naman sa mga Mormons, si Jesus ay ibinitay sa nakahandarusay na punong kahoy, no? At sa sa Katoliko po, siya ay naipako sa krus. At ang pang-4, ito ay nasa amin ng mga Islam religion na si Jesus Christ ay hindi naipako at hindi namatay. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, bro, no, dito po sa Biblia ninyo, ito po ay matatagpuan natin sa Hebreo talatang 5, versikulo 7. Ang sabi dito, noong si Jesus ay namuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan at dininig siya dahil sa lubusan niyang pakumbaba. Ang tanong dito, kapatid, ayon po ba dito sa talata na ito, si Jesus po ba ay namatay? Yes, namatay siya. Pag may hinahanap sa top. Namatay talaga siya. O sige. Kasi kung hindi siya mamamatay, magiging bula ang propeta si Isaias. Tandaan niyo ito, tingnan niyo. Para makita niyo talaga ang laman ng Biblia. Ito, sabi ni Kristo sa Mateo 5:17. Ito, isa-isay ko mga talata ha. Biblia talaga to. Yan. Sabi dito ni Kristo ganito, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. Yan. Anong ibig sabihin niya dyan? Tanggalin ko muna yung headphone ko. Okay? Sana hindi siya magsalita. Naiindira kasi ako pag nagsalita. Yan, Lucas 24:44. Ano ang sabi dito ng Panginoong Jesucristo? Pinaliwanag niya yan. Sabi niya, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. Ngayon, mayroon palang nakasulat sa kautusan ni Moises patungkol kay Kristo. Ano naman yon? Yon naman ang nasa Deuteronomio 18:10 na lahat ng sasabihin niya ay galing sa Diyos. Yon, di ba? Gaya sa ama niya. Pangalawa, sa aklat ng mga propeta. Ano bang sinasabi ni Propeta Isaias? Ito, basahin natin ha. Propeta, wala pang Kristyanismo nito. Isaias 65. Ba yun? Teka ha. Isaias 53 pala. Sabi ganito. Ay hindi. 53 nga. 53, ito ang sinasabi. Kalooban ng Panginoon na lumago ang kanyang lingkod. So merong tinutukoy sa propesiya na lingkod. Gaya ng tanim na lumalago at naguugat sa tuyong lupa. Wala siyang kagandahan o katangiang makakaakit sa atin para siya'y lapitan. Hinamak siya. So may propesiya ha. Sa panahon pa ni Isaias ito ha. Hinamak siya at itinakot ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya. Hinamak at hindi pinahalagahan. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sanay tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway.
Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya, ay gumaling tayo. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Ayan, ano? Yang propesya na yan, kung babasahin natin ang ito pa, ang karugtong sa 7 pala, sa 7. Inapi siya at sinaktan, pero hindi man lang dumaing. Para siyang tupang dadalhin sa katayan para patayin o tupang gugupitan na hindi man lang umimik. Ito yung bahaging binasa nung Yunoko sa anong talata yung Brother John Ray? Yung Yunoko, Brother John Ray? Gawa Nagbasa. 8. Ano yun? Acts 8, 40 o 30. Gawa 8:30. Oo, 8:30. Ito. 30. Ito. 29 tayo. Sinabi sa 29, ganito. Sinabi ng banal na espiritu kay Felipe, puntahan mo, makisabay ka sa kanyang karwahe. Puntahan mo at makisabay ka sa kanyang karwahe. Kaya tumakbo si Felipe at inabutan niya ang karwahe. Narinig niyang nagbabasa ang opisyal ng aklat ni Propeta Isaias. Eto ngayon. Tinanong siya ni Felipe kung naunawaan niya ang kanyang binabasa. Sumagot ang opisyal, hindi nga eh. Paano ko maunawaan kung wala namang magpapaliwanag sa akin? Inanyayahan niya si Felipe na sumakay sa kanyang karwahe at tumabi sa kanya. Ito ang bahagi ng kasulatan na kanyang binabasa. Yung 53:7 na to. Katulad siya ng, hindi siya nagrereklamo, katulad siya ng tupa na dinadala sa katayan, o kaya isang munting tupa na walang imik habang ginugupitan. Hinamak siya at hinatulan ng hindi tama. Walang makapagsasabi tungkol sa kanyang mga lahi dahil pinaikli ang kanyang buhay dito sa lupa. Sinabi ng opisyal kay Felipe, sabihin mo sa akin kung sino ang tinutukoy ng propeta. Ang sarili ba niya o ang ibang tao? Sumagot naman si Felipe. Kaya simula sa bahaging yun ng kasulatan, ipinaliwanag sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Sa madaling salita, yung propesiya ni Propeta Isaias kailangan tuparin ng Panginoong Jesucristo ay kailangan siyang mapatay. Bilang pantubo sa kasalanan at dapat tayo ang bayad. Tinanggap niya ang parusang na sana tayo ang dapat magbayad. Yun ang nasa propesiya ni Propeta Isaias. Pag sinabi niyo na hindi siya namatay, lilitaw na bula ang propeta si Propeta Isaias. At saka, Bro Jando, may tanong ako doon kay brother na Muslim, bro. Bro, sino ang sumulat sa Hebrew, bro? Hindi mo dapat hindi mo dapat itanong sa akin yan, bro, sapagkat ito ay libro nyo. Okay. Sige, sabihin ko sa iyo na... Ito, bro. Okay, ganito na lang. Alam mo ba na si San Pablo ang nagsulat sa Hebrew? Okay. So, ibig sabihin, bro, hindi ka naniniwala kay Pablo. Naniniwala. Kaya nga, so naniniwala ka na si Pablo ang nagsulat sa Hebrew. Okay. Kung si Pablo ang Okay. nagsulat ngayon, pwede po ba akong mag-next question, bro? Mamaya na, bigyan mo natin ng lino yung tanong mo sa Hebrew 5 na hindi sinabi ni San Pablo na hindi namatay, no? Kasi, makinig ka muna sa sagot namin. No, dahil si San Pablo ang nagsabi noon. Si San Pablo din ang nagsulat sa sa Korinto. Siya rin nagsulat. Ano ba ang sinabi ni San Pablo sa Korinto? Basahin mga bro Jando, unang Korinto 15:14. Okay, unang Korinto 15:14. Ang writer ng Hebrew ang nagsulat din ito. Sabi ganito, at kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at wala ating silbi ang inyong pananampalataya. Kanino kami maniniwala, bro? Kay San Pablo na parehas nagsulat sa Hebrew at unang Korinto, ikaw na nagbasa lang sa kanyang sinulat. Okay. Ang ano diyan, bro. Hindi, sagutin mo muna. Kanino kami maniniwala?
Kanino Ah, kami man kasi gamit mo yung Biblia namin. Ginamit mo Brother, yung Biblia namin. Andre, wait lang, Bro. Ang tanong niya kasi, naniniwala ba tayo kay Apostol Pablo? Sabi niya. Ang Mm. sagot ni Brother John Ray sa iyo, Brother, ano to? Mike James, ang sagot sa iyo ni Brother John Ray, yes, naniniwala siya kay Apostol Pablo at si Apostol Pablo ay hindi kinokontra ang kanyang sinabi. Sa madaling salita, yung Okay. unang Korinto 15:14, hindi yung salungat sa Hebrews 5 na binasa mo. Tama, Bro Jando. Tama ka, Bro Jando. Okay. Pwede ba akong mag-next question na? Sige bro, go ahead bro. Okay. Ngayon, dahil kanina kapatid, nabanggit mo rin na ito ay nahulaan ng mga propeta at nabanggit rin ninyo na kayo ay naniniwala kay Apostol Pablo. Ito ang pangalawa kong tanong. Okay. Gawa 26 sa 22. Ganito ang sinabi dito ni Apostol Pablo. Kailan may hindi ako pinabayaan ng Diyos, kaya't ngayon nakatayo ako rito at nagpapatotoo maging sa mga aba at sa mga dakila. Wala akong sinasabi kundi ang mga sinasabi ng mga propeta at ni Moises. Sa 23, na kailangang magbata ni Kristo at siya ang unang mabubuhay muli upang magdulot ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Okay. Ang tanong dito kapatid, saan mababasa sa Old Testament na mismo sinabi ni Moises na kailangang magbata ni Jesus Christ upang magdulot ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga Hintil? Pakilino po ang talata. Salamat. Yun. So, itong basahin natin sa kanyang ginamit na talata, 22 at 23 ng 26-22 ng Gawa. Sabi ganito, pero tinulungan ako ng Diyos hanggang sa araw na ito. Kaya narito ako ngayon para sabihin sa lahat, sa mga kilalang tao o hindi, ang sinabi noon ng mga propeta at ni Moises na mangyayari, na ang Kristo ay dapat magdusa at mamatay at unang mabubuhay mula sa kamatayan upang magbigay ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo. Sabi dito, dalawa to hindi lang kay Moises eh. Sinabi noon ng mga propeta at ni Moises na mangyayari na ang Kristo ay dapat magdusa at mamatay. Yun. So, yung binasa ko kanina, yun ay aklat ng propeta Isaias. Dito naman tayo sa aklat ni Moises naman, no? Meron ba tayong talata sa sa aklat ni Moises na sinabi niyang mamamatay ang Panginoong Hesukristo? Brother John Ray? Wala, of course. Kasi Yun ang point niya Yun ang wala. point. Wala, bro. Kasi itong literatura kasi ng Biblia, ang nagsulat ng Gawa si Lucas, no? So, ayon yun sa view ni Lucas. Hindi ibig sabihin na si Moises din mismo nagsabi ng ganon. Sa panahon ni Lucas, yun ang pagkasabi niya kasi hinulaan na ng mga propeta at ni Moises na darating talaga ang anak ng Diyos para mamatay sa kasalanan ng mundo. Sinabi na ng Diyos yan sa mga propeta. Kaya nga may hula eh. Pero not necessarily mean na si Moises magsasabi na mamamatay ang Kristo. Kasi hindi pa nga nagpakilala ang Kristo sa panahon ni Moises. Ang problema dito, yung understanding natin na para bang ang sinabi ng manunulat na si Lucas ay kinuha niya sa sinabi niya. Hindi ganon. No? Kasi ang pag-aaral kasi ng Biblia, kapatid, according sa kanilang panahon. No, isa sa elemento sa pag-aaral ng Biblia ay kung bakit ito sinulat at ano ang reason kung ito ay sino ang sumulat, kailan ito sinulat at yung setting, yung time, no, yung kanilang tradition, yung time na yan ay sinulat. So isa sa mga bagay na tingnan natin, bakit yan sinabi ni Lucas? Sinabi niya yan hindi dahil sinabi ni Moises. Dahil mayroon ng mga pahiwatig ang mga propeta, isa na si Moises dyan,
na darating ng panahon ang anak ng Diyos ay magbabata, yung sabi nga kina magbata at papatayin. So yun ang point ni Lucas. Muna, Huwag kapatid, mong hanap- hindi po si Lucas ang nagsalaysay nito, kapatid. Kung di mismo si Pablo po. Ay, Ito po mali. ay nasa Mali. talatang Ang sumulat, Bro, ang versikulo, sumulat wait, ng gawa wait, si wait, Lucas, bro. 23. wait lang, Brother John Ray. Okay. Ang sabi niya, Brother John Ray, hindi daw si Lucas ang nagsulat niyan, kundi si Pablo. Wag mong ipilit. Wag mong ipilit ng kapatid kasi mapapahiya ka. Bro, Si Lucas ang Ang sumulat. sinabi dito, sandali po. Ang sinabi dito, sa pinakaano ng talata na isinalaysay ni Pablo ang kanyang paglilingkod. O sinalaysay ni Ang Pablo. nakalinya po sa ano ni Pablo. Sinalaysay ni Pablo, Ano pero po ang ang sumulat sinabi ng dito, gawa, hindi po si Lucas. yun na makinig nga ka bro, bro, kasi isinalaysay ni Pablo. pero ang sumulat ng salaysay ni Pablo, Nagsabi. Si Pablo po ang Lucas. nagsabi. Ngayon bro, ang tanong ko kasi dito, kasi sabi nga ni Pablo dito, hindi raw siya nagsasabi ng kanyang sarili lamang, kundi ito ay sinabi ng mga propeta at ni Moises. Ngayon, ang tanong ko doon, saan mo mababasa sa Old Testament na mismo sinabi ni Moises Huwag mo na kasing kailangan iliteral. magbata ni Kristo upang magdulot ng kaligtasan? Yun lang po ang tanong ko. Huwag mo Saan kasing po hanapin sinabi ni Moises? literal. Kung wala Huwag po mo, tayong mababasa, mag-next question po ako. makinig ka na lang muna sa sagot namin. Tumahimik ka muna. Ito na lang. Kasi ang hinahap niya kasi is mababasa daw na nagbata ang Kristo tsaka mamamatay. Sinearch ko dito ang mga talata lang na Moses prophesied the Messiah is nasa Deuteronomy 18:15 to 22. So, yun lang ang dito sa Hindi nga, Brojando, saglit lang. Ang point kasi niya, hanapin din natin yung sinabi ni Kristo. Sinabi ni... Hindi, wait lang. Gusto niya makita na sinabi ni Moises na si Kristo. Yun ang point niya. Kaya nga sabi ko, hindi ganon. Kasi hindi pa pinakilala ang Kristo sa panahon ni Moises. Pero dahil ang sumulat niyan, kilala na si Kristo, ang point niya dyan, na yung Linaw. ang hinulaan ng mga propeta na Mesiyas, ipapanganak, tapos magbata, papatayin, yun ay Kristo. So hindi ibig sabihin ni Pablo o ni Lucas ba na sinabi lita-pulita ni Moises na ang Kristo papatayin. Hindi ganun ang pagbabasa ng Bible. At saka Brother John Ray, hindi naman pwedeng kontrahin ni Moises yung ibang propeta. Oo. Basta, ang malinaw dyan, ang mga propeta may hula na kasama ni si Moises about sa ating Panginoong Kristo. Ngayon, nung sinulat na yan nung pinahayag ni Pablo na sinulat ni Lucas, ang ginamit nila, hindi na yung propesiya pa lang na ang Mesiyas, ganun. Ang Kristo na mismo, tinumbok na kasi nila na yung katuparan ng hula ng mga propesiya ng mga propeta, yun ang Kristo. Yun ang point. Hindi, wag mong hanapin na sinabi ni Moises na ang Kristo, no? Close parenthesis, Kristo, sinabi ni Moises ang Kristo papatayin. Mali, hindi ganun ang pagbabasa ng Bible, kapatid. Makinig ka sa amin kasi amin yung Bible, kami magtuturo sa iyo. Huwag mong ipilit ng mali mong unawa. Hindi ganun ang pagbabasa ng Bible. Maliban na lang siguro, Brother John Ray, kung ang kanyang unawa is... Okay, ganito kapatid, no? Kaya po ako nagtatanong sa inyo, kasi nga po, mismo po sa Biblia ninyo ito mababasa. Ano Ngayon, yan? ang tinatanong ko lamang po ay iisa, ano po, saan po ba binanggit sinabi mismo ni Moises? No? Na ang Kristo ay kailangang magbata upang magdulot ng kaligtasan. Yan lamang po ang binabasa, ang itiatanong ko. Brother, Mababasa, sabi ko nga, mag-next question po tayo. brother, Po yun. Brother Hindi ko Mike, kailangan na sumunod ako sa inyong pagtuturo. okay, Brother Mike James, ito yun ha. Ito yan ha, Brother Mike James ha. Sa amin kasi ganito. Yung talatang sinasabi, dalawa yun eh. Magliligtas siya, magbata at magliligtas. Yung magbata o magdusa at mamatay, yung gusto ibig sabihin nun eh, magdusa at mamatay, yun ay hinulaan ng ibang propeta. Yun namang magliligtas, yun ang hinulaan ni Moises sa Deuteronomy 18:15 hanggang 22. So dalawa ang ano nito, ang tinutukoy ng naturang talata. Magbabata siya at magliligtas. Nagpahayag ng mga propeta at ni Moises. Dalawa ang punto dito. Ang problema kasi, ginagawa mo lang isa.
Kaya doon kayo na doon ka nawawala kasi ginagawa mo lang isa eh. Okay, next question, brother. Okay, doon rin tayo sa talata na yon, no? Kasi nga hindi nga mababasa natin, hindi nga natin mababasa na sinabi ni Moises. Ibig sabihin, Eh, wala. sinabi bro. No? Bro, sinabi Ah, bro. hindi, Na sandali, bro, magliligtas siya, ibig sabihin po, magliligtas. wala. Ngayon, Bro, okay, sinabi bro na dumako tayo, bro, magliligtas. Teka. Huwag mo sabihin na hindi mababasa na sinabi na hindi magliligtas. Dalawa yun eh, dalawang subject nun eh. Magbabata siya at magliligtas. Yung magbabata, sinasinalize ng ibang propeta. Yung magliligtas, sinabi naman yun ni Moises sa Deuteronomy 18:15 hanggang 22. So walang problema dun eh. Ang problema lang kasi yung gusto mong mangyari, yung sinabi na ibang propeta dapat sinabi rin ni Moises. Yun ang problema dito. At saka yung Kristo, Bro Jando, gusto niyang Yes, ipalit daw yung Yes, propeta nga si Moises pero hindi siya si Isaias. Si Isaias nagsulat, si Malakias nagsulat, si Jeremias nagsulat, hindi sila si Moises. Ang sinulat lamang ni Moises yung pagliligtas. Yun ang nasa Deuteronomy 18:15 hanggang 22. Ngayon, yung pagbabata, Okay, pagdusa at mamatay, ang nagsalaysay nun yung ibang propeta. Kaya walang kontrahan doon. Okay, dumako tayo, no? Pagliligtas, ikamo ang sinabi ni Moises. Oh, Ano po, tama po ba, kapatid? yes. Okay, doon rin tayo sa sinabi mo, ha? Sabi mo, ang isinulat lamang ni Moises ay pagliligtas. Ibig sabihin, ililigtas ni Jesus ang kasalanan ng sangkatawan. Tama po ba? Yun, magliligtas siya bro. Yun ang sinasabi. Okay, Pero okay. hindi Ganito, pinakita okay. pangalang Jesus, ha? Ako ng isa pong talata, kapatid, no? Babasa ko, ha? Sabi mo kasi kanina, magliligtas lamang ang sinabi sa Deuteronomy 24, versikulo 16. Yung Ang 24. ama ay dapat magpagdusahin sa kasalanan ng anak, ni ang anak sa kasalanan ng ama. Hindi naman yun. May sala ay siyang dapat. Bro, yung Ezekiel, hindi naman yan propesya kay Kristo eh. Ako po bang sinabi? Yung TV ko ito pong bilhin nyo. Bro, hindi ako magpapaliwanag yan, Bro Jando. na Ezekiel 18:20, hindi yan propesya patungkol kay Kristo. Ano ka ba? Ang sinabi ni Kristo sa Lucas 24:44, tuto pa rin niya ang mga sinabi ng mga propeta patungkol sa kanya. Yung Ezekiel 18:20 na binasa mo, hindi yan propesya patungkol kay Kristo. At saka ang Okay, account sa Ezekiel, kapatid, pakinig ka muna, ganito kapatid. kasi kapatid, no? Sabi mo kasi, sinulat lamang ni Moises ay pagliligtas. Ngayon, ayon sa inyong doktrina, si Jesucristo ay siya ay nagpapako sa krus upang tubusin ang inyong mga kasalanan ng tao. Ngayon, ang sinabi dito sa Deuteronomy 24 sa versikulo 16, ang kasalanan ng anak ay di dapat pagdusa ng ama. At ang kasalanan ng ama ay di dapat pagdusa ng anak. Ngayon, ang tanong kasi dito, tama ba ang doktrina ninyo na ililigtas kayo ni Jesus sa pamamagitan ng pagpapako sa krus? Gayong ang sinabi nga dito sa Deuteronomy 24, versikulo 16, na hindi nga papasa pagdusahan ng ama ang kasalanan ng anak at hindi rin pagdusahan ng anak ang kasalanan ng ama. So mag-ano yun pa kayang napakalayo na? Makinig Okay. ka sa sagot, Yun Bro ang Jando. tanong doon. Makinig muna siya sa sagot, Bro Jando. Oh, Okay, sige. makinig ka sa sagot, ha. Huwag kang sumapaw, ha. Ah, Kasi bibilihan namin yan, nang may karapatan ng paliwanag yan kami. yes. Ang sinabi sa Deuteronomio at sa Ezekiel na hindi babayaran, no? Or babayaran, dalawa kasi ang epekto ng kasalanan, kapatid, no? Mayroong tinatawag kasi na personal sin, mayroon ding generational sin, at mayroon ding itong tinatawag na original sin. Okay, so yung mga kasalanan na hindi pwedeng manahin ay bumapatungkol yan sa personal sin. Halimbawa, kapatid, ikaw, yung anak mo, hindi pwedeng magmana kung halimbawa magnanakaw ka, hindi pwedeng ang anak mo ang kulungin dahil lang ikaw ang nagnakaw. Yun ang point doon. Okay?
Pero ang iniligtas at ang ginawa na kaligtasan natin Panginoon Kristo, yung pagbabayad sa kasalanan, no, yung kasalanan ng tao dahil hindi kasi kayang biblically hindi kasi kayang bayaran ng dugo ng tao ang kasalanang nagawa laban sa Diyos. Yan ang theology ng Kristiyano, no? Yung kasalanan na nagawa ng tao sa paglabag sa utos ng Diyos, hindi kayang bayaran ng dugo ng tao. Kaya nga naging tao ang anak ng Diyos kasi yung infinite value na dapat ibayad para tanggapin ng Diyos ay katulad din niya, may infinite value. So yun ang iyong theology diyan. Hindi yan kumukontra doon sa binasa mo sa Deuteronomy at sa Ezekiel kasi yung sa Ezekiel patungkulin sa mga personal sin ay hindi pwedeng manahin no ng mga anak yung kasalanan ng kanilang mga magulang. Ganon din ang mga magulang, hindi nila pwedeng pagbayaran yung kasalanan ng kanilang mga anak kasi tawag doon personal sin. Pero pagdating sa kabayaran ng kasalanan na ginawa ng ating Panginoong Kristo, objective salvation tawag doon sa Catholic theology, yun ay kalooban ng Diyos. Kasi hindi kaya, walang propeta o walang dugo ng hayop ang kayang makapagbigay ng tawag din satisfaction no na sa Diyos, satisfaction sa Diyos na talagang mapapawalang sala ang lahat dahil lang sa dugo ng propeta o dahil sa dugo ng hayop, kundi dugo talaga ng kanyang minamahal na anak. Kaya pinadala niya dito, kapatid. Yan ang teolohiya ng simbahang Katoliko. Mali yung unawa mo doon sa binasa mo sa Deuteronomy at sa Ezekiel. Yun, naintindihan ko Okay. yun, Brother Mike Okay. James. Ang ano kasi dyan, bro, yun ngang mag-ama, hindi nga nila papasanin yung kasalanan ng bawat isa sa kanila. Yun Personal sin, tawag kasi doon. Brother John Ray, wait lang. na hindi nga nila kamag-anak. Oo. Sa madaling salita, Okay. hindi Okay, nga... pwede po ba pang-apat na tanong lang po? Wait Ito lang, po ay wait lang. pinakalas po na tanong po. Bro, wait lang Okay ha. lang po ba? Sa madaling salita, based sa response mo ngayon sa sinabi ni John Ray, hindi mo naunawaan ang sinagot ni John Ray. Kaya bigyan na lang ako ng punto por punto na lang direktamente sa ginamit mong talata, Deuteronomio 24:16, hindi po yun propesiya ni Moises patungkol kay Kristo. Kaya out of context na naman ang paggamit mo ng Deuteronomio 24:16 dahil hindi naman yan prophecy about the Messiah. Ang sinabi dito ni Kristo, ang tutuparin niya, yung mga sinulat ni Moises patungkol sa kanya. Ibig sabihin, yung propesiya ni Moises patungkol sa kanya. Yung binasa mong Deuteronomy 24:16, hindi yung propesiya para kay sa Messiah. Kaya out of context tayo doon. Basahan mo ko na ang si Moises nagsulat patungkol sa Messiah na sinasabi hindi siya pwedeng mamatay. Yun. Bro, medyo may kabaliktaran doon sa nangyari sa atin kanina. Kasi nga, ang tanong ko sa inyo kanina, saan inyo mababasa na mismo sinabi ni Moises na kailangan bataan ni Jesucristo? Wala po kayong mababasa niyan. Ngayon, Hindi sa akin mo na kabaliktaran naman yun, bro. itatanong. So, parang hindi po fair, mga kapatid. Bro, No? Hindi po fair. Hindi kabaliktaran 'yon. Ang tanong mo kasi kanina, yung ang purpose ng question mo kanina, yung sinabi ni Propeta Isaiah sa Isaiah 53, dapat sabihin rin 'yon ni Moises na kailangan na siya ay pinarusahan ng ng parusa na dapat tayo ang magdusa. Gusto mong ipabasa yung ganung propesiya sa aklat ni Moises. Kaso nga lang, sa aklat ni Moises, ang sinulat niya ang pagliligtas. Kaya tama 'yon. Ngayon, tumakbo ka naman ngayon sa Deuteronomy 24:16. Hindi yan propesya patungkol kay Kristo eh. So kung tutuusin, yung talata pa lang, out of context mo na kasi hindi yung patungkol sa Mesiya, pero ipinapatungkol mo sa Mesiya. Mali yun. Maling paraan yun. Siguro po kapatid, At saka kapatid, ang punto ko nga ron kapatid, no? Hindi, makinig ka muna kapatid. Kaya nga, kapatid, ang punto wait ko lang. nga ron, kasi nga, ang sabi mo kanina, ang isinulat ni Moises ay ukol sa pagliligtas. Ngayon, Yes. sa Kaya inyong nga, kanina, si Jesus ay
nagpapako sa krus upang tubusin ang mga kasalanan. So, ibig sabihin, inako niya ang kasalanan ng tao. Ayon yun. Kapatid, Brujando. Okay, ganun ho, Yun. ganun ho mangyari Hindi, doon. Bro, kapatid, makinig ka muna. Kaya nga pinaliwanag. 24:16, nagtanong ako, bakit nakasulat doon na mismo yung ama hindi niya dapat pagdusan yung kasalanan ng anak? Brujando, makinig ka muna. Makinig muna sa Yung Brujando. kasalanan ng ama. Bro, Kapatid, makinig ka. So, napakaliit. Kaya nga, makinig ka muna, bro. Ano doon? Hindi po natin dito tinatalakay ang propesya. Ngayon, nagtatanong ka lang dito, yung makinig ka sa doktrina sagot. po ninyo, mga kapatid. Kaya nga, Ay. makinig ka sa sagot. Makinig ka muna sa sagot. No, magantay ka sa sagot. Kaya nga, sinagot na kita kanina patungkol sa bagay na yan. No? Kasi, ang Biblia, kapatid, may distinction. No, hindi lahat na nababasa mo sa Biblia ay ukol dyan sa iniisip mo. Kasi makukontrahan talaga. Kaya nga pinaliwanag ko na sa'yo. No? Iba yung pagmamana ng kasalanan sa personal sin, sa pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo. Iba yun. Kasi ang kasalanan talaga ng bawat individual, hindi yan pwedeng ipamana sa kahit na sino. Ikaw yung kasalanan mo, halimbawa, nagnakaw ka, hindi pwede na yung anak mo ang makulong. Yan ang point ng Deuteronomio at ang Ezekiel. About yan sa personal sin. Pero sa ating Panginoong Jesucristo, hindi yung pumapatungkol sa personal sin, pumapatungkol yun sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na bigyan niya ng kaligtasan ng mga tao kasi ang mga tao, hindi nila kayang bayaran ng kasalanan nila na nagawa sa Diyos. Okay. Yan ang main Pwede point ba ako, ng... ngayon po, Makinig ka muna. Yan ang mahirap sa'yo. Hindi ka nakikinig. Makinig ka muna. Ako po ay lalabas Hindi, na. makinig ka muna. Bago ka bigyan ng konklusyon kasi para malinawan itong mga tao. Wag mong putulin. Yeah, bro. Kasi kinukontra mo yung Biblia. Inaano mo yung Biblia which is hindi ka naman naniniwala sa Biblia. Wag mo kaming pangunahan sa aming turo about sa Biblia kasi kami ang may-ari niyan, kami ang may karapatan magpaliwanag diyan, hindi ikaw. Trabaho mo lang magtanong. No? Ngayon kung hindi ka ma-satisfy sa aming sagot, gagawa ka ng issue, hindi ganoon. Makinig ka sa sagot namin kasi para malinawan ka kung talaga naghahanap ka ng katotohanan. Uulitin natin Yang sinabi sa Deuteronomio at sa Ezekiel, hindi yan pumapatungkol sa pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo sa kasalanan. Dahil pumapatungkol yan sa kasalanan ng bawat individual na ikaw lang mismo ang may kasalanan ang managot. Kaya nga tawag dyan personal sin. Yung personal sin mo, hindi pwede ang ibang tao ang magdusan yan. Yan ang punto ng Deuteronomy at ng Ezekiel. Huwag mo siyang ikapit doon sa kasalanan na tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi tawag nga doon objective salvation, kalooban ng Diyos na gawin yon. Okay. Ganito mga kapatid, no, hindi po ako pumasok dito sa inyong room upang kayo po ay anuin, no. Ako po ay naghahanap pa rin ng katotohanan. Ngunit tiyak ko po sa aking sarili na ako ay nasa tuwid na landas bilang isang mananampalatayang Muslim. Ngayon, kaya po ako nagtatanong sa inyo, ito po kasi ay ayon sa inyong doktrina mga kapatid. So ang nais ko po, sapagkat ako nga po ay gumagamit po ng mga bersikulo ng inyong Biblia, ang tanging hiling ko lamang po ay sagutin niyo po ako ng ayon din sa mga bersikulo ng inyong Ay, Biblia. hindi ganon. Hindi pwede ganon. Hindi po ito na Hindi ayon ganon. sa inyong Hindi sariling ganon. opinion lamang. At Wag mo huwag kaming niyo turuan. sanang sabihin sa amin na kami Hindi tulad pwede sa yan. akin ng Islam Wag mo religion, kaming makinig na ka. sabihin niyo Patayin mo wala na, Brujando. akong karapatan na Kumandar na naman ang makaganon ng kabastusan. Biblia ninyo sapagkat ito Kumandar ay ang kabastusan, Brujando. Patayin mo, akin po Brujando. ay sa inyo. So hindi po Pinagbawal na Sagot sana lang yung mga ganun po. Muslim dito eh. Ano po? Kumandar na naman ang... Makinig mo na, Brujando. Brujando. Hindi pwedeng sapawan tayo. Wag mo kaming turuan dito. Makinig ka. Wag mo kaming turuan, bro, kung paano gamitin ang Bible. Ito yan. Biblia namin. Makinig ka muna, Brujando. Sadlit lang, Bro, Brujando. sandali lang bro. Makinig ka muna. Sabi nito, Ayan ka na naman. wala pro po akong Kaya nga alam. pinagbabawal kayo Yan, dito bro, kasi hindi pwede kayo niyo ba nakikinig akong pagbigyan eh. sa conclusion? Makinig ka. Brujando, Brujando, i-off mo na patayin siya. sa Brujando. Doktrina ninyong yan. Wait Papatayin lang. mo muna sa Brujando. Wait lang. I-off mo na siya, Brujando. I-off mo na siya. Masakit ang Oo. ng ano ko dito, masakit na yung liig ko. Papatayin mo siya, wag mo siya ngayon magsalita.
Klaruhin natin. Genre, papaano ko sa iyo, paliwanag ko sa iyo ha. Yung paliwanag mo kasi tama naman 'yun. Kaso nga lang hindi niya maintindihan. Kaya akala niya hindi mo sinasagot ang kanyang katanungan kasi hindi niya naiintindihan yung paliwanag mo. Naiintindihan niyo ng mga Kristiyano pero nang gaya niya na Muslim, hindi niya naiintindihan 'yon. Kaya No. kaya nga diniretso ko na lang eh. Kasi Given mo dyan do, given mo dyan do na hindi niya naiintindihan. Sige, given, hindi niya naunawaan. Okay, ibigay natin yung ano na yan, nun, yung pribilehiyo na yan. Sige, hindi niya naiintindihan. Pero wag niya tayong sabihan na gusto niya marinig kung ano yung gusto niyang hinahanap sa talata, ibigay natin. Hindi gano'n ang pagbabasa ng Bible. Yun nga. Wag mo kaming turuan kung paano namin sagutin ang Biblia. Yun. Unang-una, hindi kami binigyan ng Biblia ng Diyos para tumpukin ang kung ano yung nasa isip namin. Hindi gano'n. Oo. Ganito yan bro. Ano yan bro, Juneo? Yung sa kanya kasi, ang sa kanya lang, based sa aking observation, gusto lang niyang masagot ang kanyang tanong. Yung sinabi ko kanina, niro-royal rumble niya eh. Yung hindi sinulat ng ibang propeta, ang gusto niya mangyari, dapat sinulat din ni Moises. Tapos sabi niya, hindi daw yung yung propesiyang pinag-uusapan. Yun na nga sinabi ko kanina, 'di ba? Lucas 24:44, sabi ni Kristo, ang kailangan kong tuparin yung mga nasusulat ng mga propeta sa aklat ni Moises, sa aklat ng mga propeta, sa mga awit na patungkol sa akin, yung patungkol sa kanya. Kaya ang tinutupad ni Kristo na sulat ng mga propeta ni Moises at ng awit, yung nasusulat patungkol sa kanya. Kaso nga lang, yung follow-up question niya, Deuteronomy 24:16, hindi naman yung prophecy about the Messiah. So sa kaso wait lang bro, wait lang ha. Mamaya na yan papasukin. Tanggalin ko na lang yung headset ko kasi nadidistract ako sa kanya eh. Bigla sumasapaw. Yung Deuteronomy 24:16, hindi yung propesya patungkol sa kanya. So hindi siya obliged na sumunod doon dahil hindi naman yung prophecy about sa kanya. Ang kailangan niyang sundin yung prophecy about sa kanya, hindi yung prophecy na hindi patungkol sa kanya. Yung isa pa bro dyan do, hindi naman yung prophecy. Saka isa pa bro dyan do, na gusto kong malinawan din, no? Kasi hindi malinawan kanina kasi bigla siya pumapasok. Itong tanong niya kanina na, kaya niya sinabi bro dyan do, gusto niya yung litra por litra na sinabi. Kasi di ba nagtanong siya kaganina doon sa gawa na sinabi ni Lucas, na sinabi ng mga propeta na si Kristo magbata. Gusto niya na hanapin natin sa Old Testament na sinabi ng mga propeta yung word na Kristo. O hindi ganon. Kasi sinabi na ni Lucas yun kasi kilala na nila ang Kristo eh. Nakilala na nila na yung Kristo na yung sinabi ng mga propeta at ni Moises, yun yung Kristo. Kaya Kristo na yung nilagay nila. Ang gusto niya kasi mangyari, yun din ang hanapin natin sa Old Testament. Hindi ganon. Kaya nga sinabi ko, isa sa pagbabasa ng Bible, yung time sitting, kung paano yan, bakit sinulat yan. O sinulat na yan, nalagay na yung Kristo. Bakit? Kilala na nila ang Kristo na yun palang tinutukoy ng mga propeta at ni Moises. Pumapatungkol yun kay Kristo. Kaya ang sinulat ni Lucas niya yan, Kristo na ang nakalagay. Hindi ibig sabihin yan na yan din ang sinabi ni Moises na ang Kristo magbata at papatayin. Hindi ganon. Brother John Ray, ito yung point niya. Naunawaan ko naman yung tanong niya eh. Ang point niya ganito. Yung ating kasing doktrina, si Kristo nagpakamatay para tayo matubos. Yun ang point niya eh, na ating doktrina. Tama ba yung aral ninyo na kailangan siyang mapatay para matubos ang inyong kasalanan? Yun ang point niya. Naintindihan ko ng tanong niya eh. Ayos pangalawa. Aral ba yun na kailangan niyang mamatay para matubos ang inyong kasalanan? Yun ang point niya. Kung ngayon, bakit sinasabi sa Deuteronomy 24:16 na ang ama ay hindi kailangang parusahan ng dahil sa kasalanan ng anak? At ganun din yung anak. Di ba? So, yun ang ibig niyang point doon. Kaya nga bro dyan, sinagot natin. Kaya nga sinagot natin bro. Teka muna bro.
Kaya nga pinasok kanina na si Kristo ay nagpakamatay para sa ating kasalanan ayon sa propesiya ni Isaias at ng aklat ng awit at ng sinabi ni Moises na isa yun sa mga kailangan niyang tuparin. Yung isa yun sa kailangan niyang tuparin. Kaya siya nagpakamatay para mangyari ang propesiya ni Isaias. Kaso, tinatakbo niya sa Deuteronomio 24:16. Kaya nga sabi ko kanina, hindi niya maunawaan yung paliwanag mo kasi iba ang view ng Islam sa view nating Katoliko. Kaya nga Bro Jando, kasi Tama yun. bakit ganun yung pagkasagot natin Bro Jando? Dahil sa teaching natin Katoliko, yung Ezekiel at Deuteronomy pumapatungkol sa personal sin. Yun na nga, hindi yung patungkol sa Kristo. Kaya Hindi yung pumapatungkol sa Kristo. Kung gamitin yan nila ang Deuteronomio 24:16 bilang pagsalungat sa pagtupad ni Kristo sa propesiya ni Propeta Isaias, out of context yan. Deception yan. Deception yan. Bakit? Hindi naman prophecy about the Messiah yung Deuteronomio 24:16. Yun ay pagliligaw. Yun ang ibig kong isabihin ka na hindi niya naintindihan kahit ano paliwanag, hindi niya naintindihan yun. Bakit? Meron na kasi siyang preconceived idea. Sabi niya, huwag niyo akong sagutin ng batay lamang sa sarili ninyong opinion. Pero yung paglapat niya ng Deuteronomy 24:16 kay Kristo, sarili nilang opinion yun. Bakit? Hindi naman yun aprobado ng Bible scholar eh. Walang Bible scholar na nagsabi ng Deuteronomy 24:16 is a prophecy referring to the Messiah. Walang nagsasabing ganun. Pero yung pagsasapilit niyang ilapat yon kay Kristo, sarili ng opinion yon. At saka Bro Jando, tama yun. Palalahanin lang natin Hindi lang niya maintindihan. Paalalahanin lang natin sa mga Muslim Bro Jando na kapag pumasok kayo dito, wag alisin niyo yung parang gusto nyo kayo mangibabaw. Kasi nga kaya kayo binan dito, according kay Father Darwin, dahil sa ugali nyo na yan. Magtanong lang kayo. Then hintayin nyo kung kailan kami matapos magsagot kasi programa namin to. No, wag nyong magsasapawan tayo kasi ang may control dito dapat kami. Kami yung sumasagot. Wag nyo kaming limitahan kung kailan kami matatapos kasi sa totoo lang, ang pagsagot hindi yan makukuha sa mga katulad ninyo, hindi namin kayo sagutin ng 5 segundo, 10 segundo. Kasi hindi nga kayo agad-agad nakakaunawa sa mga sagot namin. So, pag hindi namin sinabi na next question, magantay kayo. No, kasi ang mangyayari niyan, mababa na naman kayo niyan. Pasalamat nga kayo, pinapasok pa kayo ni Bro Jando. Ayun, basta ganito yan ha. Sa madaling straight to the point lang, punto por punto. Yung sagot mo kanina, para yun sa mga Kristiyanong nanonood ngayon. Kasi kahit na paliwanag ba yun, hindi yan maintindihan nung Islam. Hindi nila maintindihan. Kung gano'n Bro Jando, hindi nila, wag na silang patanungin. Bro, hindi ganyan bro. Hindi ganyan bro. Napakaganda ng kanyang pagtatanong. Bakit? Yung pagtatanong niya, nagbubunga ng sagot mo para maunawaan ng Kristiyano. Ayun. Kung ayaw niyang unawain yon dahil isa siyang Muslim, wala tayong magagawa doon. Kasi iba talaga view nila kahit anong gawin natin eh. Ngayon, yun ang mahirap. Sabi niya Kung itatanong kung saan sinabi ni Moises, sapagkat nababanggit doon ang pangalan ni Moises. So pag hindi nabasa doon, ibig sabihin kasi sinungalingan yun, dismiss. Ano ang gusto mo ran bro? Anong gusto mong basahin namin na sinabi ni Moises? Ano yung word na gusto mong basahin namin na sinabi ni Moises? Sige, tanungin kita. Okay. Yung sinabi, babalikan natin Yung sinabi kasi doon sa talatang 26 ng Gawa, babasahin ko sa iyo ng mainusay Ganito ang sinabi dito. Wag mo nang basahin. Hindi. Dito si Apostol Pablo. Bro, wag mo nang basahin yung Bro, saglit lang, wag mo nang basahin yung ayon sa naunawaan mo sa talata. Yung nasa naunawaan mo ano yung gusto mong ipabasa sa amin na sinabi ni Moises ayon doon sa binasa mo. Ano yung words na gusto mong basahin namin sa sinabi ni Moises? Okay. Sandali ito Mga bro, ganito nakikita niyo po ba ako? Ito po, meron po akong Biblia. Magandang balita Biblia. Ano po? Sagutin mo na yung sagot. Ano yung gusto mong basahin namin na sinabi ni Moises
ayon dun sa naunawaan mo sa binasa mo kaganinang talata, ano yung gusto mong ipabasa Ayun na nga, namin? bro. Okay. Bro, John Ray, ang gusto niya na basahin mo, nagsulat si Moises na si Kristo kailangan Hayaan mo magbata. sa Brujando. Ulit, Brujando, bro, hayaan mo ah. siyang Para sumagot, malinaw Brujando. po, ah. Hayaan mo siyang sumagot. Okay. Malinaw po. Pakinggan niyo po, pakinggan niyo pong maigi. Okay. Sa talatang 26 ng Gawa, dito po matatagpuan sa bersikulo 22 at 23. Sa 22, ganito po ang sinabi. Kailanmay hindi ako pinabayaan ng Diyos, kaya't ngayon nakatayo ako rito at nagpapatotoo maging sa mga aba at sa mga dakila. Wala akong sinasabi kundi ang mga sinasabi ng mga propeta at ni Moises. Oh, nasali doon. Ngayon, ano raw yung sinabi doon? Kasali doon si Moises? Okay, ganito ang sinabi sa 23. Okay. Na kailangang magbata ang Kristo at siya ang unang mabubuhay na muli upang magdulot ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga Hintil. At ang tanong ko dito, saan mo mababasa sa Old Testament na mismo sinabi ni Moises, lumabas sa kanyang bibig o inulat ni Moises na kailangang magbata ng Kristo upang magdulot ng yan ang- kaligtasan sa sangkatauhan? Yan po ang tanong. Saan po Hindi ka muna. sinabi ni Moises? Okay. Yan ang point ko, Brujando. Ang gusto niya, hanapin natin, basahin natin, yung mismong sinabi na kinakailangan magbata ang Kristo. Wala yun, hindi yung sinabi ni Moises kasi wala pa ang Kristo sa panahon ni Moises. Ah, Kaya nga, ginamitan kita ng exegetical explanation. Kasi sa bro. Bible, sa Biblia, kung mag-study ka, para hindi ka mawala, hindi ka malito, no? Sinabi ba talaga ni Moises yan? Hindi yan sinabi ni Moises. Pero ano ba ang point ni San Pablo dyan? Bro, John Ray, wait lang, Ah. wag kang sumakay sa ideya. May pinapasok siyang ideya, wag kang sumakay doon. Balikan Wala ko naman ako sinakyan. balikan ko talata ha, wag kang sumakay sa ideya. Sige. Dito, pero tinulungan ako ng Diyos. So si San Pablo, kanya pinapaliwanag na siya ay tinulungan ng Diyos hanggang sa araw ito. Kaya narito ako ngayon para sabihin sa lahat, sa mga kilalang tao o hindi, ang sinabi noon ng mga propeta at ni Moises na mangyayari. So, yung pinapangaral niya, ibig niya sabihin doon is aprobado yon ng mga propeta at ni Moises. Ginamit niya yung pangalang Moises kasi yung mga Israelita kasi is fanatic. Hindi yan ang point ni Ayun. Brujando. Ang point ni Yun na Brujando, doon sa binasa niya. Oh, yung- yun na. Yung version So- na binasa niya kasi, ang gusto niyang ipalitaw, nakuha ko yung point niya eh. Madali lang naman huliin eh. Gusto niya, hanapin natin doon sa Old Testament na sinabi ni Moises, yung Kristo, yung word na Kristo mismo, yan ang point niya. Hindi bro. Hindi yan ang Sige, tanungin natin siya. Kaya nga Hindi. gusto ko siyang sumagot eh. Makinig ka muna, Brujando. Tayong dalawa ang nag-ano siya yung inaano natin dito eh. Ano ba talaga ang gusto mong ipahanap sa amin? Sige nga, ikaw ang magsabi. Ano yung pinaka-point na gusto mong hanapin namin sa Old Testament? Ikaw ang magsabi. Okay. Ano Ang yun ha? point ko Ito, dito- makinig ka sa tanong ko ha. Bro, makinig ka muna sa tanong. Ano yung gusto mong makinig ka Okay. muna kasi, makinig ka muna ba para makuha mo yung tanong. Ano yung gusto mong ipahanap sa amin sa Old Testament na sinabi ni Moises? Ano yung word na yon? Okay. Ganito po ang word na nais kong no. Ganito po Sabi kasi dito, ayon kay Pablo, sabi niya, siya daw ay nakatayo upang magpapatotoo. Ibig sabihin, totoo raw yun, na maging sa mga aba. Ibig sabihin, maging sa mga pantas. Okay? Maging sa mga pantas at sa mga dakila at sa mga kataas-taasan. Ano po? Wala akong sinasabi, ika niya, kundi ang mga sinasabi ng mga propeta at ni Moises. Okay, naintindihan po. At ni Moises. Ano nga po yung sinabi ni Moises?
na kailangang magbata ang Kristo at siya ang unang mabubuhay na muli upang magdulot ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Ngayon, tanong ko dito, kasi nga sinabi nga dito ni Paul at ni Moises, ibig sabihin si Moises raw nagsabi na kailangang magbata ni Kristo upang magdulot ng kaligtasan. Ang tanong ko dito, saan po ba ninyo mababasa sa talata ng Old Testament na sinabi nga ni Moises, sinabi ni Moises na kailangang magbata ni Kristo? Kasi nga, ang sabi ni Paul, siya raw ay nagpapatotoo lamang. So, i-clarify lang namin, ang gusto mong mabasa, para parehas kami ng unawa, kasi magkaiba kasi ang unawa namin ni Brujando sa tanong mo. So para maklaro lang namin, gusto mong makita sa Old Testament na sinabi ni Moises na ang Kristo magbata. Yes. So yan ang point ko. Hindi mo ngayon makikita sa Old Testament. Yan ang point ko. Hindi yan kasi hindi pa pinakilala ang Kristo sa Old Testament. Pero bakit sinabi ni San Pablo yan? Dahil determina nila na yung sinabi ng mga propeta at ni Moises, yun ang Kristo. Yan ang exegetical explanation dyan. Hindi mo talaga mahahanap sa Old Testament na sinabi ni Moises, ang Kristo magbata. Walang ganon kasi hindi pa napakilala ang Kristo sa Old Testament. Pero mayroon na silang pahiwatig na yung anak ng Diyos na ang Misaya, magbabata yan. Papatayin yan para sa kaligtasan. Isino yun? O kaya sa pahayag ni San Pablo na sinulat ni Lucas, dinetermina nila na yun pala ang Kristo. Kaya sinabi ng mga propeta at ni Moises na ang Kristo, kasi yung Kristo yun, hindi man yung binanggit ni Moises at mga propeta sa Old Testament, pero yun ang katuparan. Ganyan ang kabawasan ng Bible. Brother John Ray. Brother John Ray. Tinignan ko yung cross-reference nung Gawa 26-23. Tinignan ko yung cross-reference at ang lumabas dito, Isaiah 49:6. Basahin natin. Para patunayan na mali yung unawa niya kasi idinidiin niya na kailangan banggitin din ni Moises. Ito 49:6 ng Isaiah. Ito yung cross reference niya eh. Sabi ganito. Sinabi sa akin ni Yahweh, yan, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, gagawin din kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas. So ito pala, itong tinutukoy ito na Gawa 26-23 ay cross-reference sa Isaiah 49:6. Yan nga sinabi kanina. Kasi yung pagsabi niya na at ni Moises, yun ay isang parang ginagawa niya. Objection muna bro. Okay, objection muna bro. Yung sa Isaiah ba si Moises nga nagsabi. Ang tanong ko kasi si Moises, hindi si Isaiah. Yun na nga. Ano ba naman? Yun na nga bro. Sinabi ko na nga kanina na meron kang ideyang ipinapapasok sa amin na gusto mong kagatin namin para maging masira yung unawa sa talata. Yung sinabi doon ni San Pablo, yun ay tumutukoy na yung kanyang sinasabi ay hindi niya sariling gawa, kundi patunay rin yun ni na Moises at ng mga propeta. Kaso nga lang, yung tanong mo, itinatabi mo yung mga propeta eh. Ang gusto mo lang, yung sinabi ni Moises, na kailangan sinabi rin niya ang sinabi ng mga propeta. Hindi ganoon ang paggamit ng Biblia. Yan ang gusto kong ipaliwanag mo dyan doon. Na huwag niya tayong turuan kasi sinabi niya kanina, dapat ibigay niyo sa akin yung talata mismo. Hindi, ganun wag mo kaming turuan kung paano sagutin. Kasi ang Bible hindi yan sinulat na mayroon agad sagot. Ngayon, tingnan natin yung Isaiah 49:6 at tingnan ko yung Isaiah 49:6 ito sa meron din siyang cross-reference eh. Para natin na hindi ganyan ang paggamit ng Biblia. 49:6 meron din siyang cross-reference. Ang cross-reference niya, Isaiah 42:6 at Gawa 26:23. Yun. So, maliwanag talaga na
ang tinutukoy sa gawa 26:23 yung sinasabi sa Isaias 49:6, no? So yung kanyang nilalagay na kailangan sinabi rin ni Moises, hindi yon katunayan. Ito bilang patunay, walang Bible scholar, wala talagang Bible scholar na susuporta sa gusto niyang gusto niyang mindset doon na kailangan kung anong sinabi ng ibang propeta, kailangan sinabi rin ni Moises. Yung pagbanggit niya na pangalang Moises, ibig sabihin nun, hindi siya nagsasabi ng kanyang sariling imbento, kundi yung mga pinapangaral niya, all over na yon, Brother John Real, all over na yon, ay pinapatunayan ng mga propeta at ni Moises. All over na yon, hindi lang doon lang. Ang gusto niya kasi mag-focus lang tayo doon lang. In which hindi pwede mangyari yung ganon. Okay na ba yon? Alas 10 na eh. Okay, pwede ba ako magtanong ng last question lang, bro? At ako ay lalabas na po. Alas 10:22 na, bro. Hanggang alas 10 na. Okay. Oh. Okay, pwede po ba? Pwede kayo balik Okay, bukas kasi ng nga gabi. po, kasi nga po, hindi niyo po ako sinasagot ng maayos. Ay bro, sinasagot ka ng maayos. Huwag mong sabing hindi ka sinasagot ng maayos. Sinasagot ka ng maayos, kaso nga lang dadali mo kami sa sariling opinyon. Hindi kami sasakay doon sa sariling opinyon. Yan pinakita rito na ang cross-reference ng ay nasa Isaias 49:6. At yung Isaias, hindi yun aklat ni Moises. Kaya Ang problema nila mo dyan sila ang nag-i-interpret sa Bible. O yun, nag-i-interpret siya. Na gusto niya, sumakay tayo sa interpretation niya. Hindi pwedeng mangyari yon, bro. Rosendo, Oh. okay. Ito, bakit sasakyan kita doon sa sinabi mo na cross niya, doon po sa Isaias 9:6. Ano po pala sinabi sa 9:6? Pakibasa po. 49:6. Ito sinabi sa akin ni Yahweh, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, gagawin din kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas. Yun. Kung ginawa nga niyang liwanag si Moises, Hindi si Moises. saan mo nga, okay. Hindi si Moises ang ginawang Okay. liwanag dito. Ito, paano ka napunta kay Isaias? Gayong si Moises lang naman ang tinatanong ko. Ayun nga ito na nga sinasabi ko Meron kang sariling ideya mo na hindi naman ganun ang dapat na interpretation sa naturang talata. Hindi kami sasakay sa sarili mong ideya, sa preconceived idea mo. Bakit? Ang cross-reference ng gawa 26:23 ay ang Isaias 49:6. Natural, kaya binasa ko. Ando naman yung terminong liwanag at maligtas, in which yun talaga tinutukoy sa gawa 26. Kaso nga lang, dadalhin mo ako doon sa preconceived idea mo. Iyon ay isang paraan ng pagliligaw, bro, whether you like it or not. Okay. So hindi pala hinulaan doon ni Isaias na kailangang magbata. Sinakyan na kita sa Isaias Ay, hindi sinabi ni Isaias? Isaias 53 nga kanina. Balikan ko Isaias 53. Sabi ni, di niya sinabi daw. 53:7. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti. Eto, sa 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang na naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Tayo ang dapat tumanggap. Yan ang propesiya ng propeta na ginawa ni Kristo. Siya ay naparito para gawin yan. Hebreo 10:5. Sabi ni Kristo ganito. Yan, dahil dyan nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos,
ang mga pangalay, pati mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. 7. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Yung pagkamatay niya, yon ay kanyang tinupad na galing sa kasulatan 10:18 ng Juan. Sabi niya, walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihan kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Kaya siya naparito sa lupa para gawin ng mga propesiya ng mga propeta patungkol sa Kanya. At yung Deuteronomio 24:16, hindi yun patungkol sa Kanya. Hindi mo siya pwedeng ibangga doon. Brother, alas 10:27 na, hanggang alas 10 lang sana kami. Pero nung magpasa tayo, dahil sa ano mo, pwede ka bumalik bukas ng gabi, bro? Gusto mo ba ako mag-cross sa iyo ng mga talata, bro? Ano po? Ako ang mag-cross sa iyo. Okay. Pakinggan niyo ha. Mag-cross ng talata? Kung bakit kaming mga Islam religion na hindi kami naniniwala na si Jesus Christ ay namatay at naipako sa cross. Sige. Okay. Pakinggan niyo ha. Okay, pakinggan niyo. Okay, ako ang mag-ano sa inyo. Kasi nga sabi niyo wala akong alam sa Biblia eh. Sinabi dito sa Hebreo 5:7, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at tumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Ayan. At dininig siya dahil sa lubos siya niyang pakumbaba. Okay, ngayon, saan ba ang cross na talata na yan, bro? Ay, mali bro. Ikaw ang gumamit niyan, ako ang kailangan magtanong. Ano kaya yan? Siya ang gumamit, siya ang tatanong. Ako ang kailangan magtanong dahil ikaw ang gumamit niyan. Correct. Eto ang tanong ko. Sino namang Bible scholar ang nagsabi na ang konteksto niyan ay tumutukoy na si Kristo ay hindi namatay? Wala ma? Hindi bro, wag kang sumapo bro. Ay, nako, bro. Ikaw ang gumamit ng Hebreo 5:7. Kung tutuusin ako, dapat magtanong. At dahil ikaw ang gumamit, tatanungin kita ngayon. Sinong Bible scholar ang nagsabi na ang meaning ng talatang yan, hindi namatay si Kristo? Ano mga ganyan? Okay. Tandaan mo ha. Hindi, sagutin mo bro. Ano tayo kasi ginamit tapos binigyan mo ng kahulugan. Dahil tininigan kanyang dasal, hindi siya namatay. Hindi naman sinabi Burjando na hindi namatay ang Kristo. Wala naman akong narinig. Sabi nga ni Kristo Panginoon, alisin mo sa akin ang pagdurusang ito, pero ang kalooban mo ang kailangan. At saka Burjando, nalinawan na niya kaganina. Tinanong na natin siya kaganina kung alam ba niya na si San Pablo ang sumulat niyan. Hindi niya masagot. Sabi ko, San Pablo, alam din ba niya na sumulat sa unang Korinto, sa Korinto ay si San Pablo, hindi rin niya alam. O si San Pablo parehas ang sumulat niyan. Ano sinabi ni San Pablo sa unang Korinto 15:14? Basahin mo ulit Burjando yung sa ang Biblia version. Unang Korinto 15:14. 15:14. Balikan yung unang Korinto 15:14. Ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito. Ay, teka. Hindi ko na na-ready yung ito pala. Bayon. Sabi ganito, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan ng aming pangangaral. Wala rin kabuluhan ng iyong pananampalataya. So ikaw yung na lang tanungin ko, Burjando. Ikaw na lang tanungin ko kasi kung siyang tatanungin ko, hindi naman siya sasagot. Nung sinabi, Burjando, ni San Pablo na kung si Kristo ay hindi muling binuhay, sinabi ba niya yun dahil hindi siya namatay o dahil namatay siya? Dahil namatay siya. Ayun ang sagot dyan. At saka yung writer ng Hebreo si Apostol Pablo din yun, di ba? Si Pablo din. Ay, hindi kinukuha ni Pablo kanya sinasabi doon. Correct.
yung gusto niyang ipagpalagay doon na dahil dinidig ang kanyang panalangin, hindi siya namatay. Kung hindi siya namatay, mawawalang bisa yung propesiya na kailangan talagang mamatay. Mapapawalang bisa yon. At lilitaw na si Kristo ay naparito, hindi para sundin yung sinasabi ni Propeta Isaias. Hindi ba, Brother John Ray? Correct. Kaya nga, nagbigay siya ng idea doon sa Hebreo 5:7 na dahil dininig, ang kanyang unawa ng ipinapasok doon is dahil dininig, hindi siya namatay. At dahil ikaw ang gumamit niyan at meron kang ideyang inilalagay dyan, ako ngayon ang may karapatang magtanong sa talatang yan. Sinong Bible scholar ang nagsasabi na yung talatang yan ay isang ebidensya na si Kristo ay hindi namatay? Po, dinidinig ng Diyos. Opo, nasa Juan 11. Teka bro, hindi mo ano ba naman 'tong kausap natin? Bro, nagtatanong pa ako bro ha, tatanong pa ako ha. Isang tanong ko pa lang nahihirapan ka na. Nagtatanong pa ako. Politiko tanong ko ha. Bro, alas 10:32 na pinalagpas natin to. Sayang naman na ayaw mo tumanggap ng tanong. Hindi ba? Oo. Pinalagpas ko yung oras para makapagpalabas ka ng ano mo. Ngayon ako naman ang pagbigyan mo ngayon. Sino naman ang Bible scholar? Bible scholar na nagsabi na ang Hebreo 5:7 ay nangangahulugan na hindi napatay si Kristo. Tuturuan ko kayong dalawa. Huwag mo kami turuan dahil wala ka. Kaya ka nga nag-Muslim, hindi ba? Dahil hindi ka sa Bible. Sabi nga sa kasabihan, hindi ba? Nemo that could non habit. Correct. You give if you do not have. Sino ka para turuan kami dito? Tama. Yung paliwanag mo, hindi suportado ng Bible scholar. Bible scholar ka ba para paniwalaan namin? Siyempre, trabaho nyo na kami ay mawalan kami ng pananampalataya sa Biblia. Kaya nyo ginagawa yan. Alam ko naman yung style ninyo eh. Yan ang ginagawa ninyo na kailangan nyo gawin yan para ang mga Kristiyano ma-discourage sa Bible, iwan ng Bible. Yun talagang ano ninyo. Ngayon, kaya kita hinahanapan ng Bible scholar para mapatunayan kung yung paliwanag mo na yan ba talaga ay tama o gawa-gawa mo lang. Yung hinahanapan kita ngayon. Sige bro, maglabas ka. Sinong Bible scholar ang nagsabi na ang Hebreo 5:7 ay isang patunay na hindi siya namatay? Kanina pa kayo, minamaliit niyo ako eh. Ngayon, Hindi bro, ayaw hindi ka naman na niyo. minamaliit. Hindi ka na minamaliit. Kakasahan mo ako sa isang formal debate. Sige, kasahan kita. Patunayan mo na ang si Kristo hindi namatay ayon sa Bible. Teka. Bible sources, only Bible sources lang tayo. Ay, hindi kami ganyan, bro. Bible to Bible. Ay, hindi kami ganyan, bro. Ang punto por punto ay hindi limitado. Yan, ha? Kanina pa yan sa Budyan, nililimatan natin palagi eh. Tayo eh. Ang punto por punto, bro, is based on reality. Pag sinabing based on reality, hindi lang Bible. Dahil hindi kami Bible alone. Ang Catholic ay hindi Bible alone. Ang Catholic is based on reality. Turo sa Bible, turo sa history, turo sa encyclopedia, turo sa dictionary, turo sa ano pang ibang libro na pwede pagkuhanan ng source of knowledge. Wag lang Quran kasi wala 'yun, bopals 'yun. Talagang turo sa Quran, bro, kasi yung Quran is based yun sa kanilang katuruan sa Islam. Talagang pwede mag-ano doon. Kasi sa kanila yon atin Biblia. So ang ating batayan dito, Biblia, reference, history, dictionary, encyclopedia, at kung ano pang pwede pagkuhanan ng source of knowledge. Ngayon, kung gusto mong magkipagdebate patungkol sa bagay na yan, kung siya ba'y namatay o hindi, sige, papatunay kami based on reality. Pag sinabi reality, Biblia, dictionary, encyclopedia, history. Yan. Ano, kakasa ka? Salungat bro, bakit salungat? Salungat. Paano naging salungat yun? Bakit salungat? Ito nga. Okay. Sabi mo, ang pinagbabatayan ninyo, mga dictionary, encyclopedia. Tandaan ninyo, sinabi ni Bro, nung nag-aral ka, gumamit ba kayo ng dictionary? sinabi doon, pagka kami lang kautusan, hindi sinabi dictionary, encyclopedia nyo. Tingnan nyo ang encyclopedia ninyo.
Ayun, bro, sabi niya bro, kautusan, hindi kailangan encyclopedia, hindi kailangan dictionary. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit siya ganyan. Naiintindihan Mag-SDA ka na lang, mahilig ka pala sa kautosan eh. kasi nililimitahan niya eh. Nililimitahan niya yung sarili niya. Gusto niya ito lang, ito lang. Bro, wag ganyan. Pag gusto mo ito lang, para mong kinukulong ang sarili mo sa isang box. Wag ganun. Malawak Pwede ang namang lumabas. Butando, ba't Oh. kailangan ikulong ang sarili sa loob ng box? Pwede namang lumabas. Yun, pwede ka lumabas. Lawakan ng pag-unawa mo, huwag kayong magkulong sa isang box. Correct. Ako lang nga, ganito, ang sinisingil ko sa inyo, yung Bro, sinasabi ano niyo ka bro? Ano ka dati, bro? Anong religion mo dati, bro? sapagkat ako ay hindi nakakaunawa at walang alam. Ngayon, patutunayan ko nga sa inyo, kayong dalawa kayo mismo tuturuan ko kayo kung paano mag... Bro, anong religion ka dati, bro? Tanong ko. Ano daw? Kasi po, Tuturuan tayo daw, Brother John Ray. kayo dapat Brother John Ray, Ano? tuturuan daw tayo. Tanungin natin muna, bro. Anong religion ka ba dati? kwenta pa ng room nyo dito eh. Sige, Anong religion ka dati, bro? tuturuan daw niya tayo. Umalis na siya, bro. Sabi niya, tuturuan niya tayo. Kaso nga, kinaya ko ito. Diba kinanong ko siya kanina? Kaya tuturuan niya tayo. Sinong Bible scholar ang nagsabi ng Hebreo 5:7 nangangahulugan na hindi napatay si Kristo? Ngayon, kaya ko siya tinatanong gano'n kasi tuturuan niya raw tayo. Ngayon, ayaw niya sumagot. Ba't ko sinabi yon? Dahil alam ko naman talaga na hindi yun ang sinasabi ng Bible scholar. Yun ang kanilang unawa sa naturang talata. Na dahil siya dininig, ibig sabihin hindi siya hinayaang mamatay. Anong talata nga yung Brother John Lee? Sinabi niya na na alisin mo sa akin itong kopa, ngunit ang Mateo 26:39. Mateo 26:39. Oo. O, tingnan natin ha, tingnan ninyo ha. Para mapatunayan ko na yung kanyang idea ay hindi yun ang ating hindi yung ganun. Eto. Sabi ganito, at lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga, maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Ato yung basahin to sa mas madaling nauunawaan na bersyon. Okay. Ang sabi sa sa 39 ganito. Lumayo siya ng kaunti, lumuhod at danalangin. Ama ko, kung maaari po ay ilayo nyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit, ayun ang karugtong Andiyan? Kung maaari ay ilayo nyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Kaya siya pinadala sa lupa para iligtas tayo. Tapos susuwayin niya dahil lang yan? Hindi gagawin ng Panginoong Jesucristo yan. Pero yun ang kanilang paniniwala dyan, na dahil dininig siya, kaso kalooban ba ng Panginoon kaya siya pinadala huwag gawin ng propesiya? Hindi. Kaya nga, tuturuan niya raw tayong dalawa, Brother John Ray. Hindi pwede mangyari yun na kami tuturuan mo. Tapos pag tinanapit na ng Bible scholar, wala kang may pakita. Saka na ako maniniwala sa kanilang Tuturuan interpretation. mo dyan, pwede ba yung tuturuan? Nung tinanong ko siya kaganina, alam mo ba na San Pablo ang sumulat ng Hebro? Hindi alam. May magtuturo bang walang alam? Hindi niya alam na ang sumulat ng gawa si Lucas. Tuturuan tayo. Hindi pwede yung ganun. Hindi pwede yung ganun na at saka sabi niya, magdebate tayo. Bible and Quran alone lang. Ay, hindi kami ganyan Quran. dito. Ba't naman Quran? Wala naman kaming pakialam sa Quran nyo. Hindi kami ganyan dito. Sa amin dito is para maging malawak ang kaalaman ng mga naman. Ito ay hindi in between sa atin at saka sa ating kausap, kundi sa atin, sa ating kausap at sa lahat ng mga nanonood ng programang ito. Rojando, Yes. wag niyang dalhin ang Quran sa Kristyanismo, no? Yes. Pumasok siya dito, obligado siya na limitahan ang sarili niya sa Biblia lang.
Huwag niyang isali yung Quran kasi wala tayong pakialam sa Quran. At Ano mang saka- sinasabi ng Quran nila, wala tayong pakialam diyan. Hindi naman tayo under ng ng kanilang Quran. Kung ano Correct. yung paniniwala sa Quran, sa kanila na lang Sa kanila 'yon. lang yun, wala tayong pakialam dun. Kung ano yung kanilang understanding doon, sa kanila na lang 'yon. Bakit? Hmm. Eh, sa kanila yung Quran eh. Hindi naman atin 'yon. Kung ano yung kanilang unawa doon, labas na tayo ron. Bakit? Meron silang sariling view. Kaya nga may silang Quran eh. Pero yung Biblia, sino nga yung narinig ko na naringgan kong Muslim na nagsabi na wala daw karapatan ng Kristiyano magpaliwanag ng Quran dahil hindi naman tayo nakakaunawa ng Quran. Tama naman ako doon, no? Ako naman sumasang-ayon doon. Wala kaming karapatan na magturo about Quran kasi hindi namin wala kaming alam sa Quran. Kaya nga nung si Bashir ba 'yun na naghamon dito, ipinasa natin kay Christian Prince. Bakit? Si Christian Prince na mother tongue niya Arabic at based sa ating mga observations, pag sila nakipagtalakayan, nag-Arabic sila at hindi natin pwedeng kontrahin ang kanilang pag-Arabic, hindi naman natin yan pinag-aralan. So, tayo itulala lamang pag sila ay nag-Arabic na. Kaya ang ginawa namin, pinasa namin kay Christian Prince kasi nakakaunawa ng Arabic yun. Kung sakali mag-Arabic sila, nandyan sasabihin niyang mali ang pronunciation mo, mali ang unawa mo, eto sinasabi sa Arabic, eto yun ang nangyaring ganun. Yeah, hindi nga kami tumatanggap eh. Then nangyari na yung nangyari dati na hindi naman maganda ang naging resulta. Ang nangyari lang is sinisigawan nila si CP na show me your face. Walang talakayang nangyari, lagi lang show me your face. Kaya binan sa punto por punto yung kanilang pakikipagtalakayan. Oh, dahil doon sa nangyari sa pagitan ni Ali Javier, Bashir at saka ni CP na hindi nagmukhang religious ang programa. So nyo maalala yon, yung nangyari yun, i-search nyo yun.